natin. So tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po dahil natutunghayan pa namin at matutunghayan pa namin ang huling linggo ng 2024. At it's all by your grace alone, Panginoon, kung bakit meron kaming pribilehiyo na na gumising yung araw na to na may kagalakan sa aming mga puso upang ikaw ay sambahin sa espiritu at katotohanan. Salamat aming Panginoon. Itong year na to ay nagpapaalala sa amin na church is not just a building. It's us, Panginoon. And thank you for reminding us, Panginoon, na regardless may building man o wala, ang pagsamba ay tuloy-tuloy. At ang inyong kabutihan ay hindi na nagbabago. Taon lang ang nagbabago, posisyon lamang ang nagbabago. Pero ang Diyos ng GC Dubai, since day one, ay laging tapat sa kanyang iglesia. Kaya purihin ka sa pag-aaral namin ng inyong salita, sa pagtunghay namin ng inyong salita as we close this 2024, Panginoon. Hayaan niyo po na maging source ng aming kalakasan, ng aming kagalakan, ay hindi po yung mga material na bagay, kundi ang aming posisyon sa aming Panginoong Yesus. Salamat po. Gabayan niyo po kami. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen and amen. Happy last Sunday po ng taong 2024. Salamat po sa Panginoon dahil tayo ay magkakasama pa. So 52 Sundays ang nakalipas. Sabi ko nga po kanina sa panalangin, ang isa sa mga ang pinarealize sa akin ng Panginoon, church is not just a building, ano po. Talagang mahalaga, may gathering, mahalaga yung lugar. Pero ang church talaga tayo ang templo ng ating Panginoong Hesus. At salamat po sa 52 Sundays. Ilang araw na lang tapos yung 365 days sinamahan tayo ng ating Panginoon. Pwede po ba natin ulit palakpakan ng ating Panginoon sa kanyang kabutihan sa atin all throughout the days ng 2024, ano po? At dahil po last Sunday na at nalalapit na po ang pagpapatapos ng 2024, ay siguro yung iba po sa inyo ay nililista na yung mga resolution, ano po, o kaya yung mga goal ngayong 2025. At alam naman po natin na merong hindi mawawala yan. Pag sinabing New Year, ano po, talagang magsusulat ka ng mga anong gusto mong gawin ngayong 2025 hanggang since simula January hanggang December. So tayo may iba't ibang goal, ano po, meron tayong iba't ibang pangarapin para sa ngayong 2025. And hopefully sineset natin yung goal natin, ano po, kagaya po ng dalawang magkaibigan na to. Ang goal po nila ay mag-diet ngayong 2025. Ano po? May kilala po ba kayo na gustong mag-diet ngayong 2025? Ano? So, yun ang goal nila. Makapag-diet, yun yung resolution nila, makapag-diet ngayong 2025. At sana tayo din po meron tayong goal. At isa sa pinaka-goal natin ay yung pangarap ng bawat ng iglesia na patuloy tayong pabanalin ng ating Panginoon, na patuloy tayong magpasakop sa kalooban ng ating Panginoon. Alam niyo po itong 3 weeks ago, talagang sa ating pag-aaral ng salita ng ating Panginoon, nababasa natin itong family tree ni Abraham, ano po, since Abraham hanggang kay Joseph na ating pong MTM ngayon, na makikita natin na parang hindi naman kagandahan ang kwento nitong ni Abraham sa kanyang family tree, ano, may mga maling desisyon, may mga agawan ng mana, may mga pangangalunya na nangyayari, ano po, talagang hindi maganda. Pero dito sa ating MTM, from Abraham to Joseph na ating MTM, si Abraham, anak niya si Isaac, anak niya si Jacob na naging Israel, at anak niya si Joseph na ating pinag-aaralan ngayon at ating binabasa ngayon. At kung ating titingnan, talagang yung mga pangit na kwento ay ginagawang maganda ng ating Panginoon, ano. Yung mga pangit na nangyari ay ginagawa ng beyond the scene, ay may ginagawa ang ating Panginoon. Kaya ngayong umaga po, sa pagtapos ng 2024, as we close the year 2024, ano po yung chapter ng 2024 sa ating buhay, kaya niyo pong i-advance ko ng konti itong ating MTM, ano, as we close this 2024 sa Genesis 50, ano po, na kung saan ay ito na yung drama na nakita na ni Joseph, yung kanyang mga kapatid,
nagkaroon na ng kapatawaran, at hayaan niyo po na pag-usapan natin tong isang verse na to. At ang ating titingnan po yung salitang o yung katagang all things work together for good. Ano po? All things work together for good. Basahin po natin sa magandang Biblia Tagalog. Sabi ni Joseph, sabi na salita ng ating Panginoon, masama nga ang inyong ginawa sa akin. So ang kausap po ni Joseph dito yung kanyang mga kapatid. Ano po? Subalit pinahintulot iyon ng Diyos para sa kabutihan. At dahil do'y naligtas ang marami ngayon. Pwede po bang basahin natin sa English version? Pwede po ba kayong mag-unmute lahat? Basahin po natin sa ESV version sa English. Sabay-sabay po natin basahin. 1, 2, 3, go! As for you, You meant evil against God me, meant but God meant it for good, to bring it about that many people should be kept alive as they are today. Amen. Purihin ng Panginoon sa pagbasa ng kanyang salita. Kung kayo po ang tatanungin, kamusta po ang inyong 2024? Kamusta po ang inyong itong taon na to, ano, simula January hanggang December. December ano ba ngayon? Ngayong December ano po? So, kamusta po ang ating kamusta po ang journey natin ngayong 2024? Meron po bang makakapagsabi dito na super blessed ako ngayong 2024? Ano po yung mga pwede po bang meron po bang kayang sumigaw nun ngayon? Meron naman pong pero meron po bang kayang magsabi na na-survive dahil sa biyaya ng Panginoon itong 2024? Yung okay lang, ano po, yung okay lang tong taon na to, pangkaraniwan. Yung iba naman, sasabihin, ang tagal matapos ng 2024, ano, parang gusto ko na next year, para makapagbakasyon na, tagal naman ng 2024, para yung ating mga ibang gustong gawin, ano. Marahil, yung iba naman po sa inyo ay sasabihin natin na itong year na 2020, ngayong year 2024 ay parang nakakapagod, ano po, parang puro problema, puro pagsubok, puro uh, puro trials, ano po. Yung iba naman sasabihin mga unexpected yung nangyari, ano, may mga mahal sa buhay na umuwi na sa Lord biglaan na hindi natin na namalayan. May mga iba't ibang sitwasyon na hindi natin akalain na sa ating mangyayari. Iba't iba po tayo ng kwento ngayong 2024. Iba't iba tayo ng journey, ano, hindi tayo pare-parehas, magkakaiba tayo ng pinagdadaanan. In fact, kagabi po naglabas ang Philippine Star ng poll, ano po, regarding sa kung ilang Pilipino daw po ngayon ang papasok ng 2025 ng may pag-asa. Ang sabi po nila 90% lang 90% ng Filipino ngayon ay sasalubungin ang bagong taon ng may pag-asa. 90% medyo mataas pero kung titingnan daw po in 15 years ito daw po yung pinaka mababa. Ano ibig sabihin, maraming Pilipino ngayon na nawawala ng pag-asa, maraming Pilipino ngayon na malungkot, maraming Pilipino ngayon na discouraged, maraming Pilipino ngayon na nasasaktan, na nahihirapan sa pagsalubong ng bagong taon. Pero tayo pong mga mananampalataya, di po ba nag-iiwan ang salita ng ating Panginoon kung paano natin tatapusin ang bawat taon at kung paano natin sasalubungin ang bagong taon. Kaya nga po sa ating binasa kanina, mula sa salita ng ating Panginoon, ay magtuturo po ito ng tatlong bagay. Here's how to end 2024 and start 2025. Ganito po natin tapusin bilang isang iglesia ang 2024 at ganito din po ang umpisa, ang pagpapaumpisa natin ngayong 2025 bilang isang iglesia. Una po, let us appreciate God's program for us this 2024. Una, i-appreciate po natin, pasalamatan po natin ang Panginoon sa kanyang programa ngayong 2024 sa ating buhay. Ito man ay programa niya sa ating pamilya, ito man ay programa niya sa ating buhay mag-asawa, ito man ay programa niya sa ating buhay sa iglesia, ito man ay programa niya sa ating mga personal na buhay. Pwede po bang pasalamatan natin ang ating Panginoon sa kanyang programa ngayong 2024? Alam niyo po, kahit minsan hindi nagkamali ang Diyos sa ating buhay. Amen po ba? Kahit minsan walang araw ng 2024 na nagkamali ang Diyos sa ating mga buhay. Ano po? Tingnan niyo po yung pagkakasabi ni Joseph dito sa senaryo na to. Subalit
ipinahintulot iyon ng Diyos. So kung babalikan natin ang story na to, ito ay from Joseph na pinagbili ng kanyang kapatid, from Joseph na pinagbintangan at ibinaliktad ang kwento ni Potiphar, yung asawa po ng Faraon, nakulong dahil sa kasalanan na hindi naman niya ginawa, na pagbintangan siya. At ngayon, may matinding taggutom at yung kanyang mga kapatid na nakagawa sa kanya ng pagkakamali, binenta siya, ay pumunta sa kanya at humihingi ng tawad at hiyang-hiya sila. Pero ano sabi ni Joseph? Masama nga ang inyong ginawa sa akin, subalit ipinahintulot yun ng Diyos. Alam niyo po, hindi madali itong proseso na ginawa ni Joseph. Pwedeng magkaroon siya ng emotional damage, pwede siyang magkaroon ng mga trust issues, pero tingnan niyo po yung pagkakasabi niya, subalit pinahintulot iyon ng Diyos. Alam niyo po mga kapatid, lahat na nangyari sa atin ngayong 2024, lahat yon ay pinahintulot ng Diyos. Ito man ay maganda, ito man ay hindi maganda, ito man ay masaya, ito man ay hindi kasiyahan, lahat po yon ay pinahintulot sa atin ng ating Diyos. Kaya nga, tingnan natin, how did Joseph see God's program in his life? Paano nakita ni Joseph yung programa ng Diyos sa kanya? Una, tiningnan niya ang Diyos. There's a proper preface. Inumpisahan niya at kinilala niya ang Diyos, tiningnan niya at sa Diyos siya nakatingin. Ano po? Sabi nga doon sa ating binasa, pinahintulot yun ng Diyos. Ibig sabihin, sa bawat sitwasyon at sa bawat pagkakataon at sa bawat panahon, nakatingin siya sa ating Panginoon. Alam niyo po, kung babalikan natin itong story ni Joseph, hindi talaga madali eh. Yung pagbintangan ka sa kasalanang hindi mo naman nagawa, ano po, yung sasabihin ginawang ka ng masama, pero hindi naman totoo, tapos ikukulong ka pa, magdudusa ka pa dun sa bagay na hindi mo nang ginawa. Isang mahirap na proseso po yun. Pero paano nakita ni Joseph yung programa ng Diyos sa kanya? Kasi nakatingin siya sa ating Diyos. Nakatingin siya sa ating Diyos. Mga kapatid ko sa Panginoon, itong aking panalangin, sa pagsalubong natin ng bagong taon, sana po at ang aking dalangin, hindi po sa panibagong taon tayo nakatingin, kundi sa ating Diyos na kasama. Meron po kasing nagsasabi, i-bless ako ng Lord ngayong 2025. Hello 2025. Maganda din naman yung maganda rin naman. Ano po, pero ang ating pong paniniwala at ang ating pananampalataya, sa Diyos nagmumula ang mga pagpapala. Sa Diyos nagsisimula ang mga kasaganahan. Hindi po sa paramihan ng bilog tuwing December 31, hindi po sa pagandahan ng mga paputok, hindi po sa pagtalon tuwing 31, ano po, kundi ang Diyos po. Sa Diyos po nag-uumpisa ang lahat ng pagpapala. Kaganay na nga po yung aming MTM from the line of Esau. Si Esau na anak ni Jacob na nakaranas din ng mga material blessings. Sa Genesis 36, nakaranas siya ng material blessings. Sagana siya. Pero meron siyang isang bagay na nakalimutan. At ito yung spiritual blessings. Marahil itong 2025 o pagsalubong natin ngayong 2025, nakaset na yung mga plano natin. Pero hopefully mga kapatid, wag nating kalimutan itong spiritual blessings na kailangan natin araw-araw. Kaya nga kung kayo ang tatanungin, kung magkakaroon tayo ng evaluation, kung magkakaroon tayo ng spiritual check-up ngayong araw na to, kamusta po ang iyong spiritual life? 10 is the highest, 0 is the lowest. Kayo po ang makakasagot na. Kamusta ang pagtingin mo sa ating Panginoon? Ikaw ba'y nakafocus sa ibang bagay? Ikaw ba'y nakafocus sa mga karir? Ikaw ba'y nakafocus sa mga material na bagay? Magaganda yan, kailangan natin yan, necessity yan. Pero sa pagdating sa buhay spiritual, yung pinakamahalaga na kailangan natin, kamusta po tayo ngayong 2024? Itong MTM natin, itong 2024, kung babalikan natin, talagang daming pangungusap sa atin ng ating Panginoon. Ang dami niyang pangako, ang dami niyang paalala, ang dami niyang pagtutuwid sa atin. Ang tanong, kamusta ang pagtugon natin sa bawat salita ng ating Panginoon? I pray na hindi matapos itong taon na to, na hindi natin naranasan yung pagbabago na ginagawa sa atin ng ating Panginoon. How did Joseph see God's program? Una, may proper preface. Pangalawa, yung proper perspective. Hindi lang siya tumitingin sa ating Panginoon, hindi lang siya nakafocus sa Panginoon, kundi kilala niya ang ating
ang ating Panginoon. Alam niyo po, isang napaka-pangarapin natin sa iglesia ng GC Dubai, na kung paano natin pinapahalagahan ang ating mga physical health, ay pahalagahan din natin yung ating spiritual health, yung pagkilala sa ating Panginoon. In fact, ito yung goal ng ating MTM everyday, na lubusan at lubusin naman ng Panginoon ang pagkilala natin sa Kanya habang tayo lumalakad sa ating Kristiyanong pamumuhay. Alam niyo po, isa sa mga kinilala ni Joseph ay yung kabanalan ng ating Panginoon. Sa kwento na kung saan ay tinutokso siya ni Potiphar, sabi nga ng mga ilang komentarista, in the hands of Potiphar, itong si Joseph, napaka hirap tanggihan, nandun na siya sa no choice na siya kung tutuusin, na pwede na siyang mag-yes sa kasalanan, pero nag-no pa rin siya. Tingnan niyo po, balikan natin yung ating MTM. Sabi po dito sa Genesis 38:8-10. Tumanggi si Jose at ang sabi, panatag po ang aking kalooban ng aking Panginoon sapagkat ako'y narito. Ginawa niya akong katiwala at ipinamahala niya sa akin ang lahat ng bagay na to. Maliban sa inyo na kanyang asawa. Tingnan niyo po ang pagkakasabi ni Joseph. Hindi ko po magagawa ang ganyang kalaking kataksilan at pagkakasala sa Diyos. Sino ang kinukonsider ni Joseph? Yung boss ba niya? Yung si Paraon ba na magkakasala siya kay Paraon? Somehow iniisip niya 'yon. Pero yung pinaka-guilt na naglalaro kay Joseph kapag nag-commit siya sa kasalanan na to ay magkakasala siya sa Diyos. Magkakasala siya sa Panginoon. Kaya nga kinilala ni Joseph yung kabanalan ng ating Panginoon, and he say no. No to sin. No to Potiphar. God is holy. Pangalawa, na pagkakakilala ni Joseph sa kwento na ating binabasa sa buhay ni Joseph, ay kinilala niyang ang Diyos ay puno ng pag-ibig. God is love. Kaya nga nung dito sa ating binasa, sa pagdating sa reconciliation sa mga taong nakagawa sa kanya ng pagkakamali, sa mga taong pinagbili siya, sa mga taong kasarili pa niyang dugo, binenta siya, parang sinabing mamatay ka na. Pero nung time na na-meet niya, nakilala niya ang mga kapatid niya, nag-say yes to reconciliation siya. Yes to forgiveness. Yes to love. Why? Because Joseph knew that God is love. Ang Diyos ay pag-ibig. Ang Diyos ay mapagpatawad. Ang Diyos ay mahabagin. Alam niyo po mga kapatid, ang tamang pagtingin sa Panginoon, we can say no to sin. We can say no to sin and yes to godliness. Yes to godliness. Kaya tingnan pa natin paano tiningnan ni Joseph yung programa ng Diyos sa kanyang buhay. Una, tumingin siya sa Panginoon, nakatingin siya sa Panginoon. Pangalawa, may tamang pagkakakilala siya sa Panginoon. At pangatlo po, ay alam niya na matatapos ang buhay niya at matatanggap niya yung award niya, yung proper pricing, matatanggap niya yung award niya mula sa ating Panginoon. Alam niyo po ba, sa Biblia na ating binabasa, sa Bible na ating authority, nakatala din po yung mga tao na kung saan maganda ang umpisa, pero hindi kagandahan ang katapusan. Makikita po natin yung mga ilang pangalan. Una, makikita natin si King Solomon, a promising start. Ang ganda po ng kanyang umpisa, inintroduce siya sa bansang Israel. Pero as far as the story is concerned, tragic end, nalayo siya sa Panginoon. Pinili niya yung mga bagay na hindi maganda, magandang umpisa, pangit na katapusan. At kung titingnan pa natin yung kanyang apo, yung anak ni David, si Solomon, the wisest king, isa sa pinakamatalinong tao, I believe, until now, siya ang pinakamatalinong tao na naka-account sa buong mundo. But tingnan niyo po, sa kabila ng kanyang karunungan, natapos ang kanyang buhay sa pagiging adultery, na pangit na katapusan. Si Samson, na judge, meron siyang great potential, talagang lahat ng laban halos napapagtagumpayan niya. Pero dahil sa mga maling desisyon, poor choices, ay pangit po naging ending niya, nakakommit siya ng isang pagkakamali. At
Sino po bang hindi makakakilala? Kay Judas Iscariot, ano po, yung disipulo ng ating Panginoong Hesus, na all throughout the years ng paglilingkod ng Panginoong Hesus, kasama niya. All throughout the years na andun si Judas, nakikinig kay Judas. Kaya nga po ang sabi ng isang post, wala sa pastor ang paglago. Talagang paglago personal maganda yung ginagawa ng maraming pastor, pero ang paglago talaga, kasi kahit si Judas kasama na niya yung pinakamagaling na pastor. Kahit si Judas kasama na yung pinakamagaling na pastor, magaling magmensahe, but at the end of his life, na-betrayed pa din niya ang kanyang pastor, ang ating Panginoong Jesus. Kasunod si King Uzziah. Dahil siya is king, yung kanyang yung kayabangan niya ang nag-lead sa kanya para bumagsak, pride led to his downfall. At kasunod po, itong si Ananias at si Sapphira, napakaganda po ng kanilang umpisa, kaya lang dahil sa isang kwento na ninanakaw nila yung pera ng mga Kristiyano, ay nagkaroon po sila ng pangit na pagtatapos sa mundong ito. How I wish and how I pray, mga kapatid, na tayo po sa mundong ito ay tapusin natin yung ating buhay ng nagtatapat sa ating Panginoon. Dahil yun po yung reward natin. Tingnan niyo po, kung susundan pa natin yung mga ilang talata ng ating binasabi, sinabi niya sa kanyang mga kapatid, malapit na akong mamatay, ngunit huwag kayong mag-alala. Si Joseph pa rin po ito nagsasalita, ha? At ang concern niya yung kanyang mga kapatid. Ang sabi niya, malapit na akong mamatay, ngunit huwag kayong mag-alala. Hanggang sa pinakahuling buhay ni Joseph, nakatingin siya sa Panginoon. Hanggang sa huling buhay ni Joseph, tinikilala niya ang Panginoon. At ano sabi niya? Iingatan kayo ng Diyos at ibabalik sa lupang ipinangako niya kay Abraham, Isaac at Jacob. Alam niyo po, ito yung pinaka-award natin sa mundong ito. Ito yung pinaka-prize natin sa mundong ito. Ang matapos natin ang takbuhing ibinigay sa atin ng ating Panginoon. Sabi nga ho ng isang quotation, the greatest tragedy is not death, but life without Jesus. Ang pinakamalaking trahedya daw po sa mundong ito ay hindi daw po COVID, hindi daw po mga aksidente, hindi daw po mga iba't ibang klase ng kamatayan, kundi ang buhay na walang Panginoong Hesus sa iyong puso. Kaya po ang aking dalangin as we close this 2024, i-sure po natin sa ating puso, i-sure po natin sa ating buhay, i-sure po natin sa ating buhay ang ating relasyon sa ating Panginoong Hesus. Tiyakin po natin ang ating relasyon sa ating Panginoong Hesus. And again, the greatest tragedy is not death, but life without Jesus. At how to end 2024 and start 2025? Una, let us appreciate God's program for us this 2024. I-appreciate natin yung programa ng Diyos. I-claim natin na itong mga nangyari ngayong 2024 ay pinahintulutan ng ating Panginoon. Let's appreciate ang programa ng Diyos sa ating buhay. Pangalawa, sa pagtatapos ng 2024 at sa pag-uumpisa ng 2025, hindi lang appreciate, kundi i-acknowledge din po natin yung purpose ng Diyos sa atin. Una, let us appreciate God's program, kundi i-acknowledge din natin na sa bawat programa ng Diyos, meron siyang kadahilanan. Sa bawat programa ng Diyos, meron siyang layunin. Sa bawat programa ng Diyos, meron siyang purpose sa ating buhay. Tingnan niyo po yung ating MTM o yung ating yung story na ating binabasa. Sabi ni Joseph, masama nga ang inyong ginawa sa akin, subalit pinahintulot iyon ng Diyos para sa kabutihan at dahil doon naligtas ang marami ngayon. Ano sabi ni Joseph? Ano sabi ni Jose? Ginawa yun ng Panginoon, pinahintulutan ng Diyos yun dahil ang layunin niya ay maligtas ang marami. Maligtas ang karamihan. Ang gandang panalangin, ang gandang mga salita na sa pagtapos ng 2024, ang gandang sabihin, Lord, salamat po ngayong 2024 dahil pinahintulutan niyo po yon para sa aking kabutihan. Pinahintulutan niyo po yon para sa kabutihan ng karamihan. Hindi po ba ang gandang sabihin nun? Minsan kasi tayong mga tao, ginajudge natin ang isang sitwasyon
base sa pangkasalukuyan, ano po, ginajudge natin yung isang sitwasyon base sa kung ano yung nakikita natin, hindi do sa ano ang pwedeng maging resulta. Sabi nga po, don't judge my story by the chapter you walk in on. Pag daw ho natin i-judge yung isang kwento dahil ito lang yung ating nakikita. In fact, bawal naman talagang manghusga, ano po? Bawal talagang man-judge. Ang Diyos lang ang nagja-judge sa atin. Kaya nga itong sinabi ni Joseph, all things work together for good, ay kinote din po ni Apostol Pablo sa Romans 8:28. Alam nating sa lahat ng bagay, ito man ay panahon ng kasiyahan, ito man ay panahon ng hindi kasiyahan, ito man ay panahon ng kagandahan, at ito man ay hindi magagandang mga pangyayari, panahon ng gera, kagabi ho, may sunog dito sa baba ng building, panahon ng mga kasakitan, lahat yan, ginagamit ng ating Panginoon para sa ikabubuti natin, para sa ikabubuti ng kanyang mga minamahal. Kaya nga yung journey mo, ginagamit yan ng Panginoon. Yung journey mo ngayon, ginagamit yan ng Panginoon para sa ikabubuti mo, para sa ikabubuti natin. Ano po? Kaya nga, may layunin ng Panginoon kung bakit yan ang asawa mo. Kung katabi niyo po ang inyong asawa, sabihin mo, may plano ang Panginoon kung bakit ikaw ang aking asawa. Kung sa ating mga trabaho, may plano ang ating Panginoon. Sa iglesia, may plano ang ating Panginoon. Last time, nagkaroon kami ng evaluation with the staff, with the church servant leaders sa MOE. At isa sa mga na-discuss namin, yung mga famine na pinagdaanan natin ngayong taon na to. Yung famine, yung pinahintulutan talaga ng Lord, yung mga tagtuyot, pinahintulutan talaga ng Lord minsan yung mga kakulangan. Pero at the end of the day, ang Lord pa rin naman ang magpo-provide sa ating mga pangangailangan. Alam niyo po ba, minsan o madalas, ang ating mga kakulangan ay isang kaparaanan ng Panginoon para sabihin sa bawat isa sa atin, ako ang Diyos na magpo-provide ng inyong mga kakulangan. At sa lahat ng mga bagay na yan, gagawin ng Diyos para sa ikabubuti ng bawat isa sa atin. Ano po sabi sa unang Tesalonica, Kabanata 5:18, magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng promotion. Magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng kagalingan. No, ang sabi po ng salita ng Panginoon, sa lahat ng pagkakataon, magpasalamat tayo sa Kanya. Bakit daw po? Sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon. Ibig sabihin, sa lahat ng nangyayari sa ating buhay, ito man ay maganda, ito man ay pabor sa atin o hindi pabor, ito man ay kaguluhan, ito man ay karamdaman, ito man ay hindi natin maunawaan. Sabi po at ang utos po ng ating Panginoon, lagi tayong magpasalamat sa Kanya. Mamaya, meron po tayong Thanksgiving, And how I wish and how I pray, masabi din po natin yung sinabi ni Joseph na all things work together for good. For good. We need to acknowledge God's purpose. May layunin ang Panginoon kung bakit natin pinagdaanan to. May plano ang Panginoon kung bakit pinagdaanan ng mga personal na buhay natin yan. Pinagdaanan natin buhay mag-asawa yan. Pinagdaanan ng iglesia. Lahat yan nasa kalooban ng ating Panginoon at meron siyang purpose. At pangatlo, as we close this 2024, as we open the new year, as the new year approach, itong bagong taon, itong 2025, ay maganda pong tingnan natin. Let us adhere, dumikit tayo sa pangako ng ating Panginoon ngayong 2025. Sabi ko nga po sa inyo kanina, hindi taon ang nagbe-bless. Hindi po porket bagong taon ay ibe-bless na tayo, hindi. Ang nagbe-bless po ay ang ating Panginoon, ang Diyos na may hawak ng bawat bagong taon. Dumikit tayo sa mga magandang pangako ng ating Panginoon. Huwag na ho nating tangkaing lumayo sa pangako ng ating Panginoon kasi hindi naman tayo din ang malugi, tayo din ang mahihirapan. Ito pong larawan na to ay pinost nung year 2020 sa isang magandang love story. Yung lalaki po yan at yung babae nasa screen nyo, hindi po yan mag-asawa. Ang asawa po ni Terry Harrington ay namatay una sa kanya. At nung namatay po yung asawa niya, si Terry Harrington, dahil ang sabi niya hindi na rin naman mapapakinabangan bago mamatay itong asawa ni Terry Harrington sa isang mga karamdaman. Sabi niya,
bago siya mamatay, gusto niya i-donate yung kanyang mga pwede pang organs para makatulong, mga internal organs para makatulong sa iba na nangangailangan. Ano. At sabi niya, susunugin lang naman daw ang kanyang katawan kapag siya ay namatay, i-donate na lang niya yung mga ilang internal organs niya. Kaya yung asawa ni Ma'am Terry Harrington ay i-donate niya yung kanyang kidney dito sa lalaking nasa inyong screen, si Jeff Granger. Ano po. Kaya nung namatay si asawa ni Terry Harrington, lumipas ang panahon, itong si Terry Harrington ay nag 50-50 na din, malapit na rin mamatay. Year 2020 po ito nangyari. At sabi niya, gusto niyang i-donate din ang kanyang internal organs. Sabi, nag-iisip sila, kanino? Sabi ni Terry Harrington, kasi yung asawa ko ay nag-donate, gusto ko mag-donate din ako. Tapos pumasok sa isipan ni Terry Harrington yung mamang pinag-donatean ng kanyang asawa, ito nga po si Jeff Granger. Kaya sabi niya, yung kidney niya, bago siya mamatay, i-donate niya ulit kay Jeff Granger. Hindi ko alam kung ilang kidney na po nito ni Jeff Granger. Ano po. Pero sabi niya, kapag nangailangan ulit ito si Jeff Granger ng kidney, ibigay niyo yung kidney ko dahil gusto kong makita na yung kidney ko ay katabi ng kidney ng aking asawa para magkatabi kahit sa kidney sila ay magkatabi sila ay magkasama. Magandang kwento, magandang love story na pwede nating marinig, pero magandang paalala din po sa atin huwag na ho tayong lumayo sa ating Panginoon. Gawin natin ang lahat ng kaparaanan. Gawin po natin lahat ng programa para maranasan po natin ang kasaganahan at ang mga pangako ng ating Panginoon ngayong 2025. Ano po? Balikan natin yung verse na ating binasa, Romans 8:28. And we know that those who love God in all things work together for good. Kung atin pong idadissect ang mga talatang ito, mababasa natin yung God's promise is certain. We know, tiyak ang pangako ng ating Panginoon. Ngayong 2025, tiyak ang pangako ng Panginoon sa ating buhay. Amen po ba? Tiyak ang pangako ng Diyos sa buhay natin, sa personal nating buhay. Tiyak ang pangako ng Diyos sa buhay nating mag-asawa. Tiyak ang pangako ng Diyos sa kanyang iglesia. God's promise is certain. We know in all things, God's promise is complete. Sa lahat ng bagay, in all things, ang pangako ng Panginoon ay kumpleto. Hindi kulang, hindi gawa-gawa lang. Kompleto to in all things. And God's promise is compassionate. God works. Ano po, alam natin na ang Diyos ang nangako. Hindi po politiko, hindi po kung sinong tao, hindi po kung sinong mga sikat na tao lamang ang nangako. God's promise is compassionate. Ang Diyos mismo ang nangangako sa atin. Ang Diyos na gumawa ng langit at lupa, ang Diyos ng lahat ng bagay ay may pangako sa atin. At God's promise is conditional to those who love God. And imagine niyo po, yung mga ibon, yung mga ibon na nakikita natin, sila man ay hindi nagugutom, pero sila man ay walang pangako ang Panginoon sa kanila. Pero hindi sila pinapabayaan ng Panginoon. How much more po tayo na kanyang mga anak, di po ba? Merong pangako ang ating Panginoon. Kaya nga sa huling mga segundo ng buhay ni Joseph, muli nating basahin. Sabi niya, malapit na akong mamatay, ngunit huwag kayong mag-alala. Iingatan kayo ng Diyos at ibabalik sa lupaing ipinangako niya. Ito yung pinanghawakan ni Joseph. Tapat ang Diyos sa kanyang pangako. Tapat ang Diyos sa pangako niya kay Abraham. Tapat ang Diyos sa pangako niya kay Isaac. Tapat ang Diyos sa pangako niya kay Jacob. At tapat ang Diyos sa pangako niya sa kanyang buhay. Alam niyo po mga kapatid, we are going to 10 years ang GC Dubai. At sasabihin ko po sa inyo, since day 1, tapat ang Diyos sa kanyang iglesia. Since day 1, tapat ang Diyos sa kanyang sa GC Dubai. Simula nung dumating tayo sa mundong ito, tapat ang Diyos sa ating mga buhay. Simula po nung naging mag-asawa tayo, yung ating mga asawa, naging asawa natin, tapat ang Diyos sa buhay mag-asawa. At sa mga personal na buhay natin, tapat ang Diyos. Kaya nga po masarap salubungin ang 2025, hindi po dahil sa mga achievement natin, earthly achievement. Magaganda po yun.
Pero masarap salubungin ang 2025 dahil alam po natin na tapat ang Diyos na kasama natin. And we know that all things work together for good. Alam po natin lahat yan. Alam niyo po, merong isang missionary, dito na po ako magtatapos. Merong isang missionary na kung saan ay pumunta siya sa isang lugar na talagang zero knowledge pagdating po sa pagbabasa. Kaya ang ginawa ng missionary na to, tinuruan niya magbasa itong tribo na to, binigyan niya ng mga Bible, tinuruan niya magbasa, nag-invest siya ng buhay. At lumipas ang panahon, natuto itong mga tribo na to, natutong magbasa, natutong magsulat. At nung nabasa nila yung buong Bible at tinanong siya ng missionary na to, sa lahat ng nabasa mo sa Bible, ano ang pinakagusto mong libro? Alam niyo po, ang sagot ng mamang ito. Nasabi niya Revelation, Book of Revelation. Sabi niya, bakit Revelation? Pwede naman Psalm. Ang daming pangako doon. Pwede na mga sulat ni Paul. Pwede na mga iba't ibang. So, bakit Revelation? Alam niyo po, ang sabi ng mamang ito, kasi naniniwala siya sa pangako sa Revelation na darating muli ang Panginoong Hesus. Babalik muli ang Panginoong Hesus at naniniwala at umaasa siya na tapat ang pangako ng Diyos sa kanyang salita. Mga kapatid ko sa Panginoon, nawa as we close this new year, as we close this year 2024, hindi lang natin tatapusin itong 2024 ng pangkaraniwan, kundi i-appreciate po natin yung programa ng Diyos. I-acknowledge natin yung plano ng Diyos at didikit tayo lalo, we adhere to God's promises for 2025. Ano po yung ating mga simpleng applied obedience? Napakadaling alalahanin naman po. Una, magpasalamat tayo sa programa ng Diyos. Magpasalamat sa programa ng Diyos. Mamaya may Thanksgiving tayo pagkatapos nito. Hopefully, masabi din ho natin yung sinabi ni Joseph, all things work together for good. No, Romans 8:28, all things work together for good. Magpasalamat po tayo sa programa ng Diyos sa ating buhay. Pangalawa, patuloy po tayong magtiwala sa layunin ng Diyos. Marahil may mga season, may mga journey tayo na hindi pa natin nakikita kung bakit nangyayari sa atin. Pero at the end of the day, ito man ay ngayon o next year, makikita din ho natin yung mga layunin ng Diyos sa ating buhay. At pangatlo, patuloy po tayong magpasakop sa magandang pangako ng Diyos sa atin. Tapos na po ang 52 Sundays ng GC Dubai ngayong 2024. And we pray that the year 2025, together we will go with and for Jesus. Together, sama-sama po tayo that we will go with and for Jesus. Sa pagpatapos po ng mensaheng ito, pwede po bang ipag-pray natin itong larawan na to na inyong nakikita? Sa inyong kinalalagyan, pwede po bang mag-render tayo ng panalangin? Ito yung panalangin natin ngayong 2025, that the whole GC Dubai family, we will go with and for Jesus. Can we pray? Can we pray? Pwede niyo pong i-extend ang inyong kamay sa larawan na to dahil hindi naman tayo magkakasama. Can you declare blessings sa GC Dubai family? And can you pray that the Lord will continue to bless them, to bless us, and may we experience the blessedness of New Year with and for Jesus. Together we go. Lord, salamat po. Napakabuti niyo po sa inyong iglesia. 52 Sundays, may mga journey po kami pinagdaanan, iba't ibang journey. May panahon po ng kasiyahan, may panahon po ng pagsubok, may panahon ng katiyakan, may mga panahon ng agam-agam, may mga panahon ng
kagalingan, may mga panahon ng karamdaman, may mga panahon ng katagumpayan, may mga panahon ng pagbagsak, Panginoon. Pero maraming salamat po dahil lahat po kami na nakakarinig ng aking boses, lahat po kami ay kaya po naming sabihin, Panginoon, tapat ka sa inyong iglesia. Tapat ka, Panginoon. At as we close this 2024, i-guard niyo po ang puso ng bawat isa. I-guard niyo po ang damdamin ng bawat isa. I-guard niyo po ang emotional. I-guard niyo po ang spiritual. I-guard niyo po ang aming mga pag-iisip, Panginoon. And kagaya po ni Joseph, Panginoon, na kanyang binanggit mismo. Sa kabila ng nangyari sa kanya yung iba't ibang pangit na kwento, Panginoon, nabanggit pa rin niya, Panginoon, nasabi pa rin niya na all things work together for good. Kaya Lord, as we close this 2024 bilang isang simbahan, hayaan niyo po ng aming puso ay sinisigaw din, Panginoon, that all things work together for good. May you bless this family, Panginoon. May you bless this church. May you bless this your bride, Panginoon, as we approach, Panginoon, itong 2025, kagaya ng nasa screen namin. Ito yung panalangin namin, itong 2025, Panginoon. That together we will go with and for you alone, for Jesus alone. And may you bless this family na lalakad, lalabas, at magpapatuloy sa pagkatawag niyo po sa amin. Purihin ka, dakilain ka sa buhay ng bawat isa. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. 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 Purihin po ang ating Panginoon. Amen. Maaari bang palakpakan natin ang ating Panginoon? Yan, I hope na, alam ko nangungusap ang Panginoon sa atin, sa mga bagay na ating ipagpapasalamat sa Kanya. And this is the time, Hindi, ang pagpapasalamat sa Panginoon, hindi tayo nagpapagandahan ng pasasalamat, nagpapagalingan, but we want to acknowledge and recognize that behind of all these thanksgiving ay talagang ang Lord ang nagkaloob sa atin. Ang Lord ang nagbigay sa atin. So, the microphone is, bukas, buksan niyo lang microphone niyo kung gusto niyo magbigay ng pasasalamat sa Panginoon. So we encourage everyone na makapagbigay ng pasasalamat sa Panginoon. Siguro yung mga highlights lang, kung hindi natin ma-details yung ating mga pasasalamat sa Panginoon. Meron mang gustong pumangalawa?